Sige po, pag tinanong ko ulit, itong sagot natin dahil tayo hanggang ngayon, this is the last week na tayo po ay nasa love series. Kaya ang ating buong February ay actually ang ating buong taon, punong-puno ng pag-ibig. Pero dahil yung series na yan, ang ating topic ngayong month na ito, tayo po ay nasa last week. Okay? Kaya tatanungin ko kayo, kumusta ang bawat isa? Mabuhay ko ay kabanal, pabuti ng pabuti, payaman ng payaman, palusog ng palusog, angat ng pangat, maganda ng maganda, masaya ng masaya. Okay, payaman tayo ng payaman. Amen. Okay, pag sinabi ko to sa'yo, mamaya ako na niya sabihin. Tignan muna tayo. Sige po. Uy. Ayan. Sabay-sabay po muna natin i-declare ang ating pong verse na ito. Okay? Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are loose, and to proclaim The acceptable year of the Lord, no other than Jesus. He is the anointed one. And of course, ang ating pong JA1 culture. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am partnership with Christ. And I am not extreme. Ayan, sige po. At syempre, ang ating pong napakagandang topic ngayong umaga. Wow. Sabi ko nga, tayo po ay nasa last week, kaya kailangan ito yung madama natin. Ito yun. Diba, hindi mabasa ni Inay? Love and action. Love and action. Yan. Sige nga po, sabihin mo nga po sa iyong katabi. That loving you is easy because, okay, dun muna tayo sa kaliwa. Loving you. Loving you is easy because. Okay, loving you. Sige, sabihin mo na lang kung saan madali. Loving you is easy Loving you because. is easy because. Because? O magbigay kayo ng adjective para sa katabi nyo. Bakit? Your soul is kind. Yan. Siyempre. O, sige, tayo po bago magpatuloy, panalangin natin ito. At parang akong kailangan ng gabay. Amen. Sige po, tayo manalangin. Father God, we thank you. We praise you and we bless your name, Panginoon. We glorify you. Maraming salamat po sa umagang ito at sa pagkakataon, Panginoon, na ako'y gagamitin nyo para mag-share po ng inyong salita. Tunay po na alam ko na ang aking kakayanan ay hindi sapat kung hindi nyo po ako sasamahan. Kaya Lord God, hinihiling ko po ang pagsama nyo, ang pagsama ng banal na spirito nyo, Lord God, upang ito po ay ma-deliver natin ng maayos, higit na maunawaan, at maisapuso at maisakilos ng bawat isang makakarinig nito. Kayo po ang bahala sa bawat isa sa amin. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Okay. Bakit kaya love in action? Ba't patapos na action pa? Kasi nga po, ayon sa dictionary, okay, dictionary muna tayo ha. Ang love as noun and verb, lagi siyang nakafocus sa feelings, emotions, deep affection. Lahat siya nakapokus doon. Pero, ang sabi naman sa ating, Biblia. Ito talaga. Kasi sabi nga ni Pastor last week, naaalala ko, Heart's Day is not only on February 14. It's in John 3:16. At ito naman talaga yun. Sige nga po. Love is selfless, it's sacrificial, and unconditional. Love that originates from God. So, hindi ito tumatalakay lang, not emphasizing actions over emotions.
Kasi dyan talaga maraming nadadapa. Kapag sinabi niya, susundin ko ang puso ko. Dyan tayo naliligaw. Kahit kailan hindi po yan sinabi ng Lord. Nasundin niyo ang puso niyo. Ang sabi ng Lord, sundin niyo ako. Kasi doon di ka maliligaw. Hindi, may free will tayo. Susundin ko ito, ang gusto ko eh. O tapos, haharapin mo ngayon yung consequences mo. Sinong nahirapan? Ano po? Sinong nasaktan? Bago yung magmumukmuka. Meron tayong 4 na major types of love. Ano? Natatawa si Aida sa akin. Ito na nga ang agape kind of love. Na yan talaga yung ibinigay ng Lord sa atin. This is the kind of love that not expecting anything in return. Isasakripisyo, magmamahal, uunawa, nang hindi kasi singilin. At ito ay pwede nating makita. Talagang walang ibang pagkikitaan ito kundi ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ano? Dahil tayo lagi tayo nagkay-question. Next, eto namang storge. Yung storge, saan natin ito makita? Yung pagmamahalan sa loob ng pamilya, kagaya ng bago tayo mag-pray. Ang ganda ng lambingan ni Inay Julie at Ate Joan. Pero sa totoong buhay, sila ay nagmamahalan. Yes. Diba? Although, kasi nangyayari yan sa pamilya, yung parang nag-iinisan kayo, pero sa totoo ay nagmamahal. Kapag si Joan ay masasaktan, sinong unang magagalit? Si mother. Diba? Kahit naman sinong nanay, talagang ang kanyang damdamin ay alam mo yung sinasabi natin na, di baling ako, wag ang anak ko. Amen. Amen? Yan po, dyan po natin yung nakikita. At eto, Kuya Nelson, basahin mo naman yung ikatlo. Pilya. Yan. Ito naman ay, wag kang pilya ha. Mali pala, maling spelling. Hindi yan yun. Ito naman ay pagmamahal na makikita mo sa pagkakaibigan. Ano? Yan yung klase ng pagkakaibigan na nandun yung iyong oras, magbibigay ka ng oras, yung iyong emosyon, yung love mo, syempre, nandun na nga, ano? Ganyan. At, syempre, ito, marami dito talaga ang nasaktan sa Eros kind of love. Ano? Ito yung Romantic passion. yes, ito ina yung sa mga mag-boyfriend, romantic kind of love. Sa mag-asawa, mga ganyan, ano? Sige po, ipagpatuloy natin. Sa napakaraming example, sa napakaraming Bible verse na makukuha natin about agape, ito talagang pinili ko. Dahil alam ko na only si God lang yung talagang nagbigay sa atin ito. Sabi ko, hindi siya nahingi ng anything in return. Tama. Pero bakit niya ito sinabi? Kasi, ikaw, tayo, bilang nagmamahal sa Diyos, di ba dapat naman ganito tayo sa Kanya? Sa kabila ng lahat ng ginawa ng Panginoon para sa atin, minahal niya tayo, kahit hindi tayo kamahal-mahal, minahal niya tayo, kahit tayo nandun sa pinakamadilim na parte ng buhay natin. Minahal niya tayo, kahit hindi tayo karapat-dapat. Kaya, bilang tayo, ito dapat daw yun. Thou shalt not love. Thou shalt have no other gods before me. Okay? May nakita kayong action dyan. Bakit ito may sama? Ayan. May nakita kayo, di ba? Na wag. Yung salitang wag. Doon pa lang may nakita tayo na hindi tayo dapat magmahal ng ibang Panginoon maliban sa ating Diyos na ito. Amen. Alright? Sa storage, ito. Ito, ang pinili ko dahil, okay, may example ko na naman yung very sweet moments ng magnanay kanina. Diba? Honor. Sabi sa Ephesians 6:2-3, honor your father and mother. Amen.
Mamahalin nating lahat. Ano? Hindi tayo sasagot. Kasi yun ay parte ng pagmamahal. Yun ang sinasabing kasama dun sa aksyon. Pero, ay lagi na kung tayo ay magmamahal sa ating mga magulang, nandun agad ang pangako ng Diyos. Na habang nagmamahal ka, ikaw mismo ay magiging maayos, magkakaroon ka ng maayos, masaganang buhay. Alam mo yon? Napakaganda nun, di ba? Na, kasi tayo, ngayon, minsan, ang ating mga magulang, naisip natin, oh, naandyan lang naman sila, okay lang yan. Ay hindi naman habang panahon may ganon. Darating ang panahon na talagang sila'y hahanapin natin sa buhay natin. Ano? Maswerte tayo na tayo ay may mga magulang pa, ay yung wala na, tanungin mo sila kung gaano nila namimiss ang kanilang mga magulang. At syempre, ito naman ang favorite verse ko talaga, bata pa ako. No, pagdating sa pagkakaibigan, ito na yun. Na ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon. At sa oras ng kagipitan, ay kapatid na tumutulong. Ito na yung sinasabi mong a sibling from another mother. Okay? Hindi mo na lang siya kaibigan, kapatid mo na siya kahit di mo siya kadugo. Hindi ka nagmamahal ng kaibigan dahil siya ay nakakatuwa ng oras na yun. Ang cute mo today. Ang bait mo. Love kita. Eh sumablay ng isang beses, hindi na mahal. Hindi mo na uunawain, wala nang chance. No? Kaya, dapat nauunawaan natin. Kasama yung aksyon. May aksyon. Hindi sinabing mahal kita, naaawa ako sa'yo, pero nakatingin ka lang. Di ba ka? Ano? At, syempre, kapag, eto naman, hindi ko alam ba't ito pinili ko. Dahil ang error, syempre, tayo, Kristiyano tayo. We are not made for dating. Okay? So, dinerecho ko na. Baka si Ate Ayla biglang makapag-asawa. Oh. Ayan, ate ha. So, agad-agad. Hindi lang niya sinishare. Ay, kaya nga, dapat ate ay siya narito agad, yung siya ay maninindigan. So, dun sa love niya, sa'yo, halimbawa na nga, ipagpalagay na natin, nandun ang paninindigan. Hindi yung mahal kita kasi ang ganda ni Ay. Kasi ang talino ni Ay. Dapat nandun yung paninindigan na sa kahit anong mangyayari, kayo ay magiging isa. Dahil hindi naman laging ang pag-aasawa ay masaya. Tanungin mo lahat ng may asawa dito. Ayan, natatawa na si Ayoy. Diba? O kahit si pastor ang tanungin mo, pastor yan. Dahil yun ay kasama, lalo na pag si Kuya Chris ang tinanong ko, ay kita mo yung pagkakahalukip-kip na yon. Nag-iisip ng malalim kung anong isasagot. Pasaya ng pasaya. Hindi sa una lang masaya. We have, no? Ay idagdag ko pa sa ethics yata namin to, naalala ko lang, instinctual love. Ari ngay sa hayop lang, na kapag ang hayop ay nanganak, pansinin niyo ang aso, ang pusa, pag yan ay nanganak, ang tapang, bakit? Ay nagpoprotekta sa anak, dahil hindi pa kaya nung anak niya na mabuhay mag-isa. Pero pag yan ay lumaki na, ay kahit silang dalawa ay nagbabangayan. Pero ang galing ng Lord, diba? Nilagyan ng ganong klase ng love yung hayop para mapalaki niya ng kanyang anak. Kasi lahat nga ng klase, anumang pagmamahal yan, hindi totoo ang pagmamahal. Hindi mo tulungan tumayo. Ano? So, basahin po natin. Love is more than an emotion because It represents a conscious choice
commitment, sustained action, rather than just a fleeting feeling. O, doon lang muna tayo, doon lang. Conscious choice. Alam mo, dapat, you know the decision that you made. Alam mo, aware ka na pinili ko itong gawin. Okay? At pag ikaw ay nagmahal, may commitment yan. Hindi pwedeng habang masaya kayo, ito hindi lang sa mga mag-boyfriend o mag-asawa ha, sa lahat ng relasyon. Kasi lahat naman ng relasyon, kahit magkaibigan lang kayo, ay nagkakasamaan din ang loob, di ba? Dapat committed ka. O yung isang kaibigan mo nagkaroon ng maling ginawa, hindi mo siya aayunan, itatama mo siya kahit siya'y sumamaan loob sa iyo. Kasi siya committed ka na siya ay mapabuti. Na bilang ikaw ay kaibigan, maging dahilan ka para lagi siyang nasa tama. Hindi yung dahil naku, ay si Joanne ay ano, pag ito'y pinansin ko, ay baka naman sa akin tumampo. Ay baka kami ang magkagalit. Hindi ganun ang totoong kaibigan na nagmamahal. Ay di, kayo magalit, saka tayo magtuon. Ay mali. Hindi pwedeng kapag masaya lang kayo, tsaka lang maganda ang inyong samahan. O pag may party, o tayo ay sama-sama, pero pag may sakit, walang nadalaw. Baka walang nananalangin. Mahirap, ano? At hindi nga daw kasi ito, yung kasama yung mga yan, yung mga naka-highlight dyan, ay hindi lang ito basta fleeting. Lagyan natin ng emphasize. Emphasize ko yung fleeting. Naglalahong feeling. Yung kayo ay close na close. Bago idahila ang may nangutang ng 20. Nakatatlong buwan ay hindi binayar. Ay nangako. Nag-away na. Tumahimik. Pati connection na putol. Wala ng friendship. Pag i-istorya na sa iba na ko, kaya huwag magpapahiram diyan at yung 20 ko hindi na bumalik. Ano? Okay? It involves what? Dedication, compassion, and the effort to care for someone. Hindi sinabing for Kuya Nelson only. Actually, that means someone. That's for everyone. No? Hindi lang yun sa mga taong gusto mo. Nasasabihin ngay, loving you is easy cause you're beautiful. Ay, pag hindi na beautiful, pagpalpak na. Pag nagkakamali na, ala, sabi ng Batanggen niya are, ala, 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 ala daw. Sabi, ala, patawarin mo, ala, hindi yan ay bago na. Hindi ka na easy. Pero, anong sabi ng Lord? Ano? If you only love those who love you, ano daw? Anong, ano nun? Anong gaano ka-importante na ang minamahal mo lang ay yung mga taong nagmamahal din sa'yo? Kasi madalas tayo ganyan, aminin natin o hindi, ay are, may consideration ba agad? Ay, ito na may maalam sa akin. Siyempre, priority sa listahan mo, di ba? Pero ang hindi maalam sa'yo, teka muna, pag-iisipan mo eh. Di ba? Bakit ko naman siya bibigyan? Siya nga ini, mabati nga ako hindi nagawa. Mababaw. Yun lang ba ang kaya mong ibigay? Anong ang makasalanan sa mga maalam sa kanilang magmahal? Kaya tingnan, di ba? Pag nakakuha ng project yung mga, ang unang bibigyan. Di ba? Totoo.
Ang mga project na yan, binibid yan, may mga open bid, di ba, Pastor? Bilang ikaw ay isang engineer, alam mo yung mga ganyang bagay, kahit naman tayo hindi engineer, alam natin may bidding yan. Pero, ay hindi na nangyayari. Ipapabor mo na. Ay, ito ay si kumparing anong bibigyan ko nito at ito malapit sa kanya. Aming sa ayuda. Adi ka, inay. Na tao dahil yun ang totoong pagmamahal. Mas sinaluson, hindi maganda kurbahan isang linggo. Sabihin ganon, pero hindi kasi pwedeng kayo. Ano? Sabi, kung ito naman ay halimbawa ay sa mga mag-asawahan. Bagong ikakasal. Giliwag mo sana. Lumayo sa iyong piling at nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal. 3 years! Dumaan ang 3 years! Napakabilis ng 3 years! Aba, ay nung kumanta na eh. Please release me, let me go. Ikaw ay sustained. Ano sabi? Commitment. Commitment, sustained action. Stay married to her. You know? Di ba? Hoy, di makakon eh. Ate Ayla. Okay. Etong pinaka. Ito ay utos. Ito ay utos ng Lord. As I have loved you, love one another. Paano ba tayo minahal ng Diyos? Ikaw ba, inay, minahal ka ng Diyos nung ganyan nakaganda ang iyong kilay? Hindi. Mula bata, mahal tayo ng Diyos. Kahit tayo, alam niya na hindi tayo magiging perfecto. Alam niya na tayo mangungupit sa ating nanay at tatay. Alam niya na makikipag-away ka sa school. Alam niya yan, bago pa lahat mangyari yan. Pero minahal na tayo. Lalo na nung tayo malaki na at may isip na talaga namang ang akala ng nanay nasa group study, yung pala'y nagsiswimming. Di ba ako yun? Nagsiswimming na, kung nalunod ka, di uuwi ka sa inyong, ang nanay mo'y walang kamalay-malay. Akala'y nasa group study po. Oh. Di ba alam ng Lord na lahat yan gagawin mo o mas maaaring mas malalim pa dyan ang nagawa nating mga kasalanan, ano? Pero hindi tayo hinintay ng Lord na makilala siya, na mapalapit sa Kanya, na mahalin natin siya, at sumunod sa Kanya bago niya tayo mahalin. Talagang mahal niya tayo. Kaya ang sabi ng Lord, magmahalang kayo. Diba? Sa dami ng pagkakasala natin sa Kanya, naramdaman niyo bang siya'y nagtampo sa inyo? Ay di baga lahat na laang ng araw sa buhay may ikay binibiyayaan. Nare-realize niyo ba na happy pa kaya si Lord na dun sa mga ginawa ko ngayong linggong ito? Sa mga nasabi ko, sa mga naisip ko. Pero ganun pa man, hindi tayo binibitawan ng Lord. Mahal niya tayo. Kaya ang utos niya napakatindi. Na kung magagawa natin ito ay talagang siguro siya na ang pinakamasaya. Okay? Sacrificial. Love is sacrificial. Hindi pwedeng
love ko ito kasi lagi niya akong pinapaboran. Hindi laging ganun, hindi dahil dun sa makukuha mo, kundi minsan, dapat, ang iisipin natin, ano ang maiibigay ko. Ano? And above all, parang patapos na ako, pastor, hindi pa naman. Above all, keep loving one another earnestly. Totoo nangyayari yan. Nangyayari nga. Hindi dun matatapos ang inyong pagmamahalan dapat. Ang lagi mong iisipin, bagamat ito'y nagkasala sa akin, ako rin naman. Ako naman nagkakasala din, pero ako'y pinapatawad ng Diyos. Ano namang karapatan ko na ito'y husgahan ng todong-todo. Na ako'y hanggang sa pati pagkakaibigan ay mawala na dahil lang sa isang napakasimpleng bagay. Madalas kasi ganyan tayo. Mula sa maliliit na bagay, palalampasin mo yan. Tapos pag parang medyo napuno ka na, ay hindi, tapos na ako sa'yo. Wala ka na sa listahan ng mga kaibigan ko sa Facebook. Di ba? Hindi ka na. Wala ka nang marireceive sa aking Bible verse every morning. Aba, nagalit ng todo. Pero anong sabi? Kasi ang pagmamahal mo, ang pagmamahal mo, maaari ang kailangan ng isang taong yun. Kung sino man siya sa buhay natin, maaaring dahil sa patuloy mong pagpapakita ng pagmamahal mo, ng concern mo, yan, ang iyong caring, mabago siya. Yung kanyang paniniwala na hindi, wala nang mabuting tao. Lahat ng tao ay may katapat na halaga. Ang mga tao ay mabait lang sa'yo pag may makukuha, pag wala na ay hindi na. Napakalungkot pero ganun na talaga mag-isip ang marami, ha? Na parang pag gumawa ka pa ng mabuti, magdududa pa yan. Ba't kaya may ginawa? Bakit kaya ganyan sila? Ano kayong hihinging kapalit ng mga yan? Walang nakain. Diba? O kaya ano kayong nakain ito? May sinisi pa yung kinain. Ano? Pero tunay, kaya kailangan nating patuloy magmahal, lalo na sa hindi ka mahal-mahal. Pero mahirap. Mahirap po talaga, pero yun ang, for no reason, inay, for no reason, kung wala ka nang makitang dahilan, bakit ito gagawin? Napakasama naman ang ugali mo. Kaya nga. Hindi pa nasimangot ay mukha na pating nakasimangot. Paano pag sumimangot pa? Bakit? Dahil yun ang utos ng Diyos. Magmahalan kayo, kung paano kayo minahal. For no reason, kung hindi mo na kayang hanapin sa sarili mo, ba't ko ito mamahalin? Ako may galit dito. Makita ko palang dulo ng kurumbata dito. Ako talaga susurahin. Kuya, maganda. Ikaw na may bigyan ng mga biro. Hindi, kumbaga, sa mga simpleng dahilan. Oo, simpleng dahilan. Sa mga simpleng dahilan. Ba't ko nga ba ito mamahalin? Ito na may walang ginawang maganda sa akin. Lagi na lang ako nitong Inaasar. sinaktahan, inasar. O, tibot inalis. Inalis na. Ito naman, follow mo naman. Pero sa katotohanan, at yun ang pinakamalaking reason. Dahil, alam mo yung hindi mo na gusto, pero ginawa mo, kasi love for God yun eh. Hindi mo, ayaw mo. Sinaktan ako ng mga batang to. Sila na nga itong tinuturuan ko ng mga dapat gawin. Paano sila maging mga youth na malalago. Ako pa ang ginawa ng issue. Diba? Pero, hindi ka magpapadaig doon. Sa halimbawa lang ha, mas lalo mong ipapagpatuloy. Kasi maaaring yung pagmamahal na ibibigay at ilalaan mo para sa bawat isa sa kanila, yun ang magpapabago ng puso, ng isip nila. Dahil tandaan mo, pag ang mga bagay ginawa na natin para sa Diyos, sasamahan niya tayo. Walang mahirap. Maiitawid natin dahil siya na ang kikilos. Dahil ang gusto naman ng Diyos, gawin mo. At sisiguraduhin ko sa iyong hindi kita iiwan. Diba? Sino pong napayag na gano'n ang pangako ng Diyos? Kaysa ako'y kumanta uli, itaas niyong kamay niyo. At
Eto, ang sabi sa lahat. Okay? Subalit, sinasabi ko sa inyong mga nakikinig sa akin, nakikinig. Mahalin ninyo ang inyong mga kaaway. Yan na. Napakalayo ng sigaw ko, padulo ha? At gawan ng umuwi ang mga napupuot sa inyo. Napupuot sa inyo. Kasi may mga pagkakataon na you're not doing anything wrong, pero may mga taong galit sa inyo for no reason na hindi mo rin maintindihan maski tanong, ano kayong ginawa ko yun? Yung pala natapakan mo yung kuko, may ingron eh. So, Hindi mo nang gayon. Gawin na rin. ayan, mamaya ang testimony ng NID. Pang-age na ito. Hindi, pang So, meron nga, ikaw ba naiinis? Mapupuot sa inyo, salip na pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Isipin nyo may sumusumpa na sa inyo. Gaano sila kagalit. Pero wag natin silang balikan ng mga papaganong aksyon. Instead, yung pagmamahal. Kaya nga sabi rin, di ba? Sacrificial, commitment, selfless, dedication. Ganyang kahirap. Sa katotohanan, ganyang kahirap ang magmahal. Yung parang ang feeling mo, binigay mo na lahat, pero may kulang pa rin. Binigay mo lahat, pero bakit parang ang natatanggap mo yung puro sakit? Hayaan mo na. Kung hindi nila maibalik sa'yo ang iyong kabutihan, ang pagmamahal na ibinibigay mo, kung yun ay bukal sa puso mo, si Lord ang bahala. Pabayaan mo lang. Diba, yun naman ang pangako ng Lord, akong bahala. Huwag kang mag-alala. Oh. Kung hindi nila nabibigyan pansin na, ay, ang bait naman ni Joanne ngayon. Oh. Kung hindi na, parang si Joanne ay bago, na iba si Joanne ngayon. Oh. Ay, hindi naman tayo nahingi ng papuri sa tao. Ang gusto nating malugod? Ang Diyos. So, kung hindi man nila yung makita, hindi nila mapansin, pabayaan mo lang. Be consistent. Keep loving, keep forgiving. Amen. Why? Because God is watching us. At wala kang ginagawang hindi magiging kapuri-puri sa mata ng Diyos kung ikaw ay sumusunod ng buong puso mo. Okay po? Sige. Yan. Dahil Love is the single greatest. evidence that God is dwelling in us. Maraming bagay ang hindi natin kayang gawin talaga. Diba? Kung totoong tayo sumusunod sa Diyos, kung totoong tayo ay nananampalataya na tayo ay may Diyos na buhay, kumikilos sa atin, di ka magdududa. Kahit ang bakit, may Diyos, bakit naman ako lahat na lang ng paraan na ginawa ko, ba't bagay hindi ko magawa na maayos? Huwag mong alalahanin. Magpatuloy ka lang. Si Lord ang bahala. Kasi yun naman talaga, ang bukod tanging kasama ito lahat ng fruit of the Holy Spirit talaga. Kung ang love natin sa Panginoon at sinasamahan tayo ng pag-ibig ng Diyos sa araw-araw. Baka hindi na lang yan yung lahat ng bunga na yun. Baka alam mo yung kung puno ka, pastor, yung ang bunga mo, yung sumasayan na sa lupa. Hitik. Yan ang term. Hitik ka sa bunga. Kaya yung nagtataka ka na, bakit may napupuot, may maaaring ikay mabunga at siya ay nalulungkot at hindi ganun ang kanya. Diba? Ayan. Relationships can be hard. Hindi sinabing ito'y sa mag-asawa lang, maaaring ito'y sa magkapit-bahay o sa magkaibigan. Isingit ko pala, dahil tayo, lagi nating iniisip, sino ang mga gusto nating mga kaibigan? Anong klase ba ng mga kaibigan? Kasi, minsan, di ba, pag wala tayo sa pamilya natin, ang kasama natin sino? Kaibigan. Kung maalala natin sa Book of Mark, na yung may 4 na lalaki na dinala nila yung paralyzed man,
para maipagamot kay Jesus dahil si Jesus noon nasa Capernaum, sa bahay ni Peter. At dahil napakarami ng tao para madala kay Jesus, anong ginawa? Nagbutas ng bubong. Ay Ate Oyi, eto ang tanong ko. Kung yun ay bahay mo, dala namin si Pastor. Ako, si Ayla, si Inay, si Joanne, para mailabas. Papayag ka agad. Nabubutasin namin yung bubong mo. Practically. Pastor yun ha. O kahit na, diga. Ibig sabihin, Ate Oyi, kung sino man yung may-ari ng bahay na yun, ano ang ginawa ng mga kaibigan na pakikiusap? Pakikiusap na, sige na po, parang awa nyo na, para po itong aming kaibigan, ay madala po namin kay Jesus, pumayag na po kayo, ito lang po ang tanging paraan. Sirain namin yung bubong nyo, dyan po namin idaan. Siguro nagmamanikluhod ba? Kasi kung ako ang may bahay, teka muna, sisirain mo yung bahay ko. Diba? At kung pumayag ka na, syempre, nasira na. Hindi ka naman papayag na hindi namin yung isasara uli. Tama? Ibig sabihin, yung mga kaibigan na yun talagang may kasamang sakripisyo, ipapagawa po namin. Sige po, pumayag lang po kayo na ito pong aming pasyente ay madala doon nang masigurado ang paggaling. Tama? Ibig sabihin, ganun ang klase ng mga kaibigan na kailangan natin. Yung mga, pero sabi nga natin, hindi naman natin mapipili ang mga taong darating sa ating mga buhay, na maaring hindi ganung klase. Pero dahil sa pagmamahal mo, maaaring matuto silang maging ganung klase ng kaibigan. Diba? Kahit pa sabihin, syempre, dun sa Bible, dire-diretso na yung pagkakakwento nila niyan. Pero, talagang iniisip ko kung ang bubong ko ang bubutasin, ako ganyan papayag agad. Para lang maidala ang kaibigan, nakiusap, nagmakaawa. Pagkatapos nun hirap na hirap magtaas ng pasyente at mabigat, paralyzed, dead weight yun. At pagkatapos magbabayad pa at magpapagawa at kailangan ibalik mo sa dati, pumayag na nga ako pa ang papahirapan mo after. Ibig sabihin, nakikita niyo yung ibig kong sabihin doon? Pero kung hindi nga ganun ang mga kaibigan na dumadating sa ating mga buhay, baguhin sila ng pag-ibig mo. Dahil sabi nga, ang relationships can be hard. Hindi tayo magmamahal nang dahil lang ang komportable sa atin or easy to love. Kahit hindi na yung kamahal-mahal, mamahalin mo. Dahil kung wala ka nang, sabi ko nga, paalala ko uli, kung wala ka nang makitang sagot, bakit ko ito kailangang mahalin? Abay, isipin mo, utos ito ng Diyos. At gusto kong siya ay sumaya. At ito ay gagawin ko dahil ako'y sumusunod sa Diyos. Dahil pag ganun ang nangyari, hindi ka mahihirapang magmahal. Hindi yung tuwing magmamahal ka, tapos mapapansin mong para namang walang reaction sa ginawa ko. Huwag ka laging, hindi mo na iniisipin, na laging parang walang reaction, parang walang epekto yung ginawa ko, hindi naman napapansin, wag na lang kaya. Na-discourage ka na. Sabi nga natin, kahit noon pa man, nauulit-ulit ito, every time magkakaroon ka ng chance Huwag kang ma-discourage pag ang ginagawa mo ay mabuti at para sa Diyos. Dahil hindi yan, kahit anong mangyari, hindi yan mawawalan ng kabuluhan. Lagi yang may pagtatapos ang maganda. Kaya, huwag tayo dito. Relationships can be hard. Loving difficult people can be so challenging. Totoo naman yan. But, by the power of His Spirit within us, we can do it. Amen? And when we do, we display the power, glory, and love of our Heavenly Father. Yun, dun lalo makikita na, totoong Kristiyano to. Ito ang mga Good Samaritan. Although talaga hindi natin kaya lagpasan yun, si Jesus talaga yun sa buhay natin. Pero ganun pa man, pwede tayo makamuka. Kaya hindi natin kailangan isipin, nagmamahal ka lang dahil ikaw ay
tuwang-tuwa ng mga oras na yun. Kahit dun sa panahon na hindi ka tuwang-tuwa sa kung ano man ang ginawa niya, mali, o natapos na siya. Hindi na ako'y nagulat. Sorry. Ano? Kahit hindi ka masaya sa kung ano man yung mga bagay na ginawa niya, magmamahal ka. Dahil yun ang gusto ng Diyos na gawin natin sa ating kapwa. Tandaan mo, pag nagmahal ka, lalo na ng mga hindi ka mahal-mahal, hindi lang sila ang minamahal mo. Yun ay dahil minamahal mo ang Diyos. Sige po, tayo po ay manalangin muna ulit. Panginoong Jesus, marami pong salamat sa umagang ito na tunay Panginoon na muli pinaalala mo sa amin kung papaano kami dapat nagmamahal ng naaayon sa inyong nais. Kami Panginoon ay nagpapasalamat sa inyo na kami lagi ay binibigyan mo ng puso na kayang magmahal kahit sa mga hindi ka mahal-mahal Panginoon. Pusong nagpapatawad kahit sa mga taong paulit-ulit na nagkakamali at nananakit sa amin Panginoon. Sa mga taong hindi na namin maunawaan ang mga nais nilang gawin, ang mga nais nila sa buhay, sa mga taong nagmamatigas at ayaw magpaturo, Lord. Hayaan mo, Panginoon, ang aming mga pag-ibig, ang tunay na makapagbago sa kanila, o magsimula sa aming pagmamahal, ang mga na hindi mapuputol ang paniniwala nila na may mabubuti pang tao, na ang pagmamahal ay totoo. There is power in love, Panginoon. Basta ito po ay sasamahan namin ng aksyon. Maraming salamat, Panginoon. Kayo po ang paluwalhati at nawa po ay patuloy nyo kaming samahan ngayong umagang ito in Jesus' mighty name. Amen. 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 Let's raise our hands and receive the blessings and anointing from the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Heavenly Father, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance and give you peace. May the grace of our Lord Jesus Christ and the agape kind of love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. J1 Perth, let's all be reminded that love is in action. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.